Yan, kagaya po ng mga mahuhusay na farmer na nagtatanim ng ampalaya na kumikita ng milyon. Posible nga po ba yon? Good morning po. Prepare muna po tayo ng almusal. Bago po tayo mag-spray. Baka po tayo mamaya mag-spray. Uy, walang kahoy. Di po kami nakatapang kahoy. Di po ay busy sa trabaho. Good morning. Yono, welcome back pare. Nilagyan po ako ng dalawang araw. Welcome back. Kahit mo pre. Wala pare. Ayos ka mo. Okay na pare. Medyo inuubo na lang. Kain po tayong almusal. Kain po guys. Kain. Nanood tayo pare karera kalabaw. Oh pare. Nag-champion pare, tigaga pa. Magapan. O yung lagi nagpa-practice dyan, natalo ata. Alam mo may nagkakaroon bagong sulat pala eh. Lagi nagpa-practice araw-araw yan eh. Talo sila pare. Talo. Hindi naman nakapasok sa semifinal. Mapa isang day Isabel, may pangatlo yan. Ang Percival pare, third place. Aterte. Yun guys, yayariin po namin yung grass cutter rin. Hindi po nayari guys. Para malinis na po lahat. Patubigin man din pare natin. Meron din natin patubigin. Paano? Sa Lunes pare, papaagusan natin para tumubo yung bagong tanim natin ng palaya. At nga pala kay Jan Siriaco. Yun, shoutout po.
Morning. Bili ko ng gamot para sa mga hanip. Gold Rush. Dito na si Patrick. Tapos ito yung ilaw. I-set up muna natin para mas maliwanag. Mas malaki to. Yung maliit eh. Yun o, liwanag. Wala pang charge yan. So hindi namin naisabay ito kahapon. Pagpitas, pinahol tayo sa oras. Ang daming bunga oh. Oh. Lalaki ng bunga oh. Ganda. Kaya lang bumaba na yata presyo nito. Ang mahal ngayon talaga ngayon kamatis. Ginto ang presyo ng kamatis. Maabot yata ng 8 pesos ang isang piraso. Dati umabot ng ano yan 300 280 hanggang 300 ang kilo. Yung isang bundle 10 kilo 3,000. Pero balita ko ngayon bumaba na. Yan ang napansin ko sa sili. Mas gusto nila yung medyo silong ng konti. Kaya yan, madalas ini-intercropping yan sa yan katulad yan ang palaya. Intercropping, pwede sa gitna. Kahit masilong sila, namumunga sila. Yan, bilang pa tayo ng hanggang 2 days. Lulusot na yan, yung ampalaya natin. Ayan, hulitaw na yung ugat niya. Ugat na to eh oh. Ayan po yung ugat. Kaya mas gusto namin yung direct seeding. Kasi pagka pinalutik natin ganyan, tas itatanim natin, posible siyang mabali. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung matulis niya guys. Yan yung matulis niya. Kailangan yan ang itutusok natin sa lupa. Pag buto ha, pero pag may ugat ng ganyan, hindi na pwedeng itusok. Kailangan ilalaglag mo na lang. Kasi minsan nangyari sa amin yung baligtad yung pagkakatubo. Nag-seedling kami, seedling tray. Baligtad, hindi siya lulusot pag baligtad ang ano, tanim. Ugat niya nasa ibabaw. Ang daming tumubong patola o sayang. Hindi natin pwedeng patuloyin yan eh. Babahayan lang ng insekto yan eh. Ito po yung mga butong nalaglag dyan. Yan na po yung ano, second generation.
Montre, okay ka na? Okay na yan. Baka di ka kaya mabinat. Alis na yan. Kala ko sa Lunes ka na papasok. Inuubo na lang ako yan. Spray po tayo ng ampalaya. Pip pip. Pip 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 pip. Makakakit tayo guys, walang kahoy. Tahong. Yun oh. Tayo. Yan, kagaya po ng mga napapanood nating mahuhusay na farmer na nagtatanim ng ampalaya, nagpo-post sa Facebook o sa YouTube na kumikita ng milyon. Posible nga po ba yun? Posible. Siguro nasa 80%, 70 to 80% posible. Kahit kalahating hektarya lang na ampalayahan, posible kang kumita ng 1 milyon. Imagine niyo ang kalahating hektarya, pagpalagay na nating 4 na lata lang, nasa 2,000 hills, 2,000 na puno ng ampalaya. Yung kagaya nung tanim namin ni Saldi dati, yun 4 na lata lang yun, kulang-kulang pang kalahating hektarya yata yan. So yun, ang minimum na harvest namin doon 800, lalo na pagkalakasan 800, 900, 1 tons. Ang pinakamataas naming pitas doon 1,300 kilos. Good po yun. Kung isasama natin yung segunda, siguro almost sa kalahating tonelada sa 4 na lata. Imagine natin kung 100 per kilo, 100 pesos per kilo ang ampalaya, which is laging posibleng ganun pagka katulad yan mataas ang presyo. Imagine lang natin sa 1 tonelada, sa 100,000 sa isang pitas, kalimitan sa ampalaya 17, 18 hanggang 20 ka na pag naka 20 harvest ka. Imagine natin to, 8 lata to, doble. Yun nga lang, hindi tayo tumama sa bunga. Ito, gaya na sabi ko kahapon, ang expected namin dito minimum na lang natin sa 2 tonelada, diba? Sa presyong, halimbawa presyong 80 to 70 per kilo, sa 70 pesos na lang, kung makaka2 tonelada ka kada pitas, 140,000 isang pitas. Sa isang pitas lang, kung tatamaan mo yung magandang presyo, lahat ng ginastos mo bawi. Pero sa ngayon,
kukunin natin sa magandang presyo, hindi sa bunga. Kaya magsusubok tayo ng ibang variety. Pero yung kabilang balag, mestiza pa rin yun. Titingnan natin kung talagang wala ng pag-asa. Yan, sa susunod na pitas natin pang-anim. Yung dating pang-anim naming pitas doon kay Saldi, ano na yun, nasa 700-800 kilos na. Kung dodoblehin mo, dapat sa kalahating tonelada na yung pang-anim natin pitas. Pero ngayon nagmi-minimum lang kami sa 400 kilos, 500 kilos sa good. Humina ang mestiza. Pero susulong pa yan. Yung gaya na sabi ko, yung 6, 7 hanggang 10 pitas kalakasan ng ampalaya. Hindi man natin makuha yung 1 tonelada, pero sa 500 kilos, 600 kilos, kung maganda yung presyo, bawing-bawi din. Dito kailangan na tayo ng pangserga para may kabit na yung alambre dito sa ilalim. Ito wala pa sa luto eh. Pero mabilis na yan. So dito maasa ulit tayo na mapabungan natin ng maayos. Kaya lang may kasamang konting pag-aalangan kasi nga huli nating nakilala yung taliya. Ito mestiza pa itong naitanim natin. Last chance na natin para sa mestiza. Ika nga lahat ng bagay lumilipas, walang forever. Pag may umalis, may darating. Pag may nawala, may kapalit. Yan yan yung minsan nakakabali ng mga tanim natin, yung mga palakang aranete, mga karag na yan. Oh. Diyan sila nagbabahay, malamig kasi sa loob pagka hindi nakasikat ang araw, lalo na pagbasa ang tubig ang lupa. Dito pang 5 tanim na namin sa balag na to. Ito na yung last kasi marupok na yung balag natin. Pero hindi namin kakalagin yung balag, magagamit pa rin natin yan sa talong. Yung tanim na hindi umakit sa taas, tatalungan natin yan. Ito yung huling itatanim natin yan, dahil kahit yung grafted di na pwede. Hindi ko na i-risk dito yung akong magsasapalaran sa grafted dito kasi nga baka bumagsak na yung balag natin. Yung kay Saldi pwede pa yun, pwede pang kasi pangatlo pa lang yan pang-4 pwede pa. Diba? Mas maliwanag to. Mas malaki.
Yan, ito kasi isa lang pinag-orderan ni Mrs. niyan. So kung sakaling mawala mo yung excuse me, kung sakaling mawala mo isang remote, pwede pa rin siya. Kahit alin diyan, basta isang brand lang. Subukan nga natin dito sa isa kung under siya. Ito ibang brand to eh. Ito ano to? Big Light to. Original. Ang bili ko nito 3.5 sa Dao. Hindi siya obra. Pag dito pwede. Oo. Pag dito hindi pwede. Okay. Ioto natin para okay. Guys, bukas naman.